Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Sharing na naman po tayo ngayong umagang ito sa aking devotion. Pero unahin po muna natin ang manalangin. Samahan niyo po ako at ihanda niyo yung inyong puso at isipan. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat na naman Lord dahil dinala mo na naman kami rito, pinagsama-sama upang makapakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat Lord at humihingi kami ng guidance and protection po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Buksan mo po yung aming puso't isipan upang maintindihan namin ang aming mga maririnig at mapapag-aralan na naman ngayong umagang ito. Lord, I believe na narito ka sa aming kalagitnaan dahil sabi mo po sa iyong salita na 2 o 3 na magkakasama sa iyong pangalan ay narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Muli mo po akong samahan, turuan, gabayan Lord God, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. And muli Lord, inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Mga kapatid, at ito nga po ang aking sharing ngayong umagang ito. Pero bago nga po tayo mag-umpisa, unahin ko lang po na huwag niyo pong kalimutan yung mga bago po dyan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Thank you mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin tayo mga kapatid sa Mark chapter 1. Pero nandito na po ako sa chapter 40 hanggang 42 po. Dito po ako dinala ng aking devotion ngayon. At ito po ay may pamagat na ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking may ketong. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 40, lumapit kay Jesus ang isang taong may ketong, tapos lumuhod ito at nagmakaawa. Kung gugustuhin niyo po, pwede niyo po akong pagalingin. Verse 41, naawa si Jesus sa kanya, kaya hinawakan niya ito at sinabi, oo, gusto ko, sabi niya, gumaling ka. At verse 42, gumaling nga ang lalaki at nawala agad ang ketong niya. Amen and amen. Ano po yung revelation nito sa akin? Una dito sa lumapit kay Jesus ang isang taong may ketong, tapos lumuhod ito at nagmakaawa. So tayo din mga kapatid, alam ko na lumalapit tayo sa Panginoong Hesus. Sabi dito, lumuhod ito at nagmakaawa. Kailan kaya tayo huling nagmakaawa at lumuhod sa ating Panginoong Hesus para humingi ng kagalingan? Wala man tayo, no? At salamat sa Diyos, wala man tayong sakit, no? At karamdaman na nararanasan ngayon, yung physically na karamdaman. Kung wala ay salamat sa Diyos. Ano po? Pero tayo po ay napakaraming dapat iluhod at ihingi ng may yung pagpapakaawa, no? Yung merong mamakaawa sa ating Panginoong Hesus.
kagaya ng kaayusan ng ating buhay, katagumpayan ng ating buhay, lalo-lalo na yung ating paghingi ng ating kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Kasi pwede rin natin yan ihalin tulad sa isang ketong o sa matinding karamdaman, sakit at karamdaman. Yan yung kasalanan natin. Kung patuloy na tayong nagkakasala sa Diyos, nakakagawa ng hindi maganda o nakakapagsalita ng hindi maganda, yan na rin po ay ating sakit. Di ba po? Yung mga obsess, halimbawa, sa pera, sa kayamanan, at sa kung ano pang mga bagay, mga kapatid, yan ay sakit na natin na dapat natin hinihingi at iniluluhod sa ating Panginoong Hesus. Hinihingi ng kapatawaran. Nagmamakaawa tayo, lumuluhod tayo para tayo ay pagalingin dyan sa klaseng sakit na yan, mga kapatid. At alam ko, mga kapatid, kung tayo'y buong puso at kaluluwa, nalalapit, magmamakaawa, luluhod, tataas natin yung ating mga kamay sa paghingi ng tawad sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, I believe, mga kapatid, patatawarin niya tayo. Kasi makikita niya yung puso mo na paglapit na totoo eh. Imposibleng hindi tayo pakinggan. Imposibleng hindi tayo kaawaan ng ating Panginoong Hesus kung totoo yung iyong paglapit sa Kanya. Pero siguro, kung baliwala lang sa iyo ang lahat ng iyong nagagawa, mananatili tayong may sakit. Mananatili tayong makasalanan. Mananatili tayo sa ganung buhay at pagkatao. Pero ayaw yan ng Diyos. Ayaw yan ng Panginoong Hesus. Kaya ito, sa umagang ito mga kapatid, sinasabi sa atin ito ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng awa. Lumuhod tayo. Humingi tayo ng kapatawaran. At alam niyo ba kung gagawin natin ito, sasagot ang Panginoon sa atin. Sasagot ang Panginoong Hesus. At ang sasabihin niya, sabi niya dito, oo, gusto ko, gumaling ka. Yes, kapatid, ikaw mismo. Inaantay ng Panginoong Hesus na lumapit, magmakaawa at lumuhod sa Kanya. At sasagot siya, oo, gusto ko na ikaw ay gumaling. At i-claim mo yan. Kapag ka pinag-pray mo na, nilapit mo kay Lord, umiyak ka, lumuhod ka, nagmakaawa ka, sasagot ang Panginoon. Sasagot ang Diyos sa atin. Oo, gusto ko gumaling ka. At alam niyo mangyayari, kaagad tayong gagaling sa ating sakit, sa ating karamdaman, sa ating karumihan, sa ating mga kasalanan. Pagagalingin niya tayo. Aayusin niya ang ating buhay. Dahil yan naman ang gusto ng Diyos sa atin. Yan ang gusto ng Panginoong Hesus. Kaya nga, bumaba siya sa lupa. Ibinigay ang kanyang buhay. Diba? Nilait, tinuraan, sinampal, ipinako sa krus. Para sa iyo yan, kapatid. Para sa atin yan. Namatay siya at muling nabuhay. Para kanino? Yes, tama. Para sa iyo, kapatid. Para sa ating lahat. Ganyan nga tayo kamahal ng Ama. Mahal na mahal tayo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu na nasa atin. Yung Holy Spirit na nasa atin. Mahal na mahal tayo. Kaya tayo'y kumilos ng maayos na naaayon sa ating Diyos upang hindi na tayo magkasakit. Upang hindi na tayo magkasala. Ulitin ko lang, dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ulitin ko lang din ulit, kung tayo'y totoong lalapit, pagmamakaawa, luluhod sa ating Diyos, mapapakinggan niya yan. At sasagot siya, oo anak, gusto ko na ikaw ay gumaling. Kaya ngayon mga kapatid, kung yan ang nasa puso mo, gagaling ka na. Magtatagumpay ka na, magiging maayos na ang iyong buhay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman. Tandaan po natin ang ating bilin ito. Bilin ng Panginoon sa atin. Lumapit tayo.
at siya'y nakikinig. Na po tayo po ay muling mananalangin. Nagpapasalamat tayo sa tinuro, inutos ng ating Diyos ngayong umagang ito. Magsiyo po tayo. Yes, Lord Father God in heaven, muli ka naming pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, maraming salamat dahil sa pagkakataong ito, tinawag mo na naman kami. Kinausap, inutusan na kami po ay lumapit, magmakaawa, lumuhod kami, Lord, sa aming karumihan, sa aming kasalanan, sa aming sakit na patuloy na nangyayari sa aming buhay. Lumalapit kami ngayon, Lord God. Tumugon kami sa iyong pagtawag. Lumalapit kami sa mga oras na to para humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na gawa simula noon hanggang ngayon. Forgive us all, O God, sa aming mga kasalanan, sa aming paulit-ulit na pagkakasala. I pray and I believe na ito'y narinig mo at kami po ay iyong pinatawad. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Lord, I pray din na patuloy mo po kaming biyayaan, bigyan ng pagkain, Lord God, ilayo sa anumang kapahamakan, sakuna, karamdaman, lalong-lalo na, Lord, sa tukso, sa gawa ng kaaway. Iligtas mo po kaming lahat, sampu ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, at sa mga taong ngayon palang nakapakinig nito, Lord God, gabayan mo sila, proteksyonan, ingatan, at pakinggan din ang kanilang panalangin, Lord. At sila din ay patawarin sa kanilang mga kasalanan kung sila'y hihingi ng tawad ng buong puso at kaluluwa. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Only, Lord, please always bless us all, guide us all, and protect us all. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito, Father God. Hanggang bukas po ulit, muli mo kaming turuan, samahan, gabayan, at pagsamasamahin upang makapakinig na naman ng iyong mga makapangyarihang salita. At kami iyong pagpalain ulit. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Amen. I believe, mga kapatid, alam ko po, in my heart, narinig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Narinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Uli, God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.